Good morning sa lahat. At mga kababayan, may nais akong gisingin. May nais ako iparating dito sa mga hindi natin maintindihan. Kung sila ba ay bulag, kung sila ba ay pipi, at kung sila ba ay bingi. Kung sila ba ay nakapag-aral o hindi, o talaga sadyang wala silang mga utak. Lalong-lalo na dito sa mga panatikong supporter ng Duterte, itong mga DDS na tinatawag nating mga DDS. Mga DDS, makinig kayo. Makinig ng mabuti para magkaroon kayo ng idea at para malaman ninyo kung kayo talaga ay meron pang utak o wala na. Mga DDS, tandaan ninyo ito ha. Una, noong umupo si Gloria Macapagal Arroyo, halos sa 10 taon, nakita ninyo kung ano ang ginawa ng Gloria Macapagal Arroyo administration. Nakita ninyo kung anong ginawa, kung gaano binaboy din ang batas, kung gaano kalala ang korupsyon, at kung gaano kalala ang sabwatan din, lalong-lalo na sa mga generals din noon kay Gloria Macapagal Arroyo, at ang pakikipag sabwatan sa China. Kung maaalala ninyo yan, kung mga talagang may mga utak pa kayo, at dito naman sa mga Gen Z na mga bagong henerasyon, makinig kayo para magkaroon din kayo ng kaunting idea. O sadyang ito ay malaliman, kung ano lang pakakaintindi ninyo, kung ito man ay bababaw, kung ito ay importante, at kung ito ay mahalaga. Mga Gen Z, noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sa halos 10 taon na pamamayagpag ng pandaraya at panluloko, korupsyon, pakikiapid, immoral, kasinungalingan, pakikipagsabwatan sa China. Noong panahon ito ni Gloria Macapagal Arroyo, marami ring na-involve na general at maraming na-involve sa korupsyon at katiwalian. So, dyan pa lang maiintindihan na ninyo na ang administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo ay nagkaroon na ng malaliman at malaking problema sa katiwalian at korupsyon. Okay, maliwanag. Sa sumunod na administrasyon, pinalitan siya ni Pinoy Benigno Aquino Jr. Iisa-isahin ko pa ba o hindi na? Sa madaling salita na lamang, noong panahon ni Pinoy na pinalitan niya si Gloria Macapagal Arroyo, ang utang na iniwan din ni Gloria Macapagal Arroyo at ang korupsyon at ang masalimuot na mga proyekto, lahat ng katiwalian, sinalo ni former President Benigno Aquino Jr. na si Pinoy. Na unti-unti nakabayad ng utang, unti-unti gumaganda ang ekonomiya, unti-unti nakontrol ang katiwalian. Hindi man perpekto, pero nagkaroon ng kaunting pagbabangon ang Pilipinas noon. Nakabayad ng utang, hindi man lahat pero nakabayad. Gumanda ang ekonomiya, mababa ang bilihin. Sa madaling sabi, maganda ang nagawa ng Pinoy administration, maliban lamang sa pagkasira niya sa SAP 44, dahil dito kay Magalong at dito kay Duterte may partisipasyon yan sa mga konektado sa mga generals. Para magkaroon kayo ng kaunting kaalaman, noong SAP 44 na
sinisisi ninyo ang Pinoy administration, malaki ang partisipasyon dyan ni Magalong sa ni Duterte. Mindanao yan eh. Alam nyo naman ang Mindanao. Hindi lumalaban ng parehas. Lalo na yung mga rebelde. Napakayabangan ng MNLF, MILF, napakayabang. Pero traitor lang naman laging gawain. Dahil kung susumahin ninyo yung pangyayari ng SAC 44 at bakit ninyo isisisi kay Pinoy. Ang operasyon na yon ay wanted na mga terorista. Ibig sabihin, gobyerno ang may operation nun. So, bakit makikialam ang MNLF, MILF, BIFF at Abu Sayyaf at lahat ng rebelde dyan sa Mindanao? Ano ang karapatan ninyong salungatin ang gobyerno? Naintindihan ninyo? Wala kayong karapatan na salungatin at kontrahin ang operasyon ng gobyerno, lalo na kung ito ay tungkol sa terrorism. Tungkol ito sa seguridad ng bansa. O bakit kayo makikialam na mga rebelde dyan sa Mindanao na hindi ninyo man sakop yan na operasyon na yan? Gawa-gawa lang kayo ng grupo para kayo ikatakutan, mga armado kayo. Bawal yan. Yan ang pakaintindihan ninyo. Okay, maliwanag. So, sa panahon ni Pinoy, nakabangon ng kaunti sa kahirapan dahil ang mga utang ay nabawasan, nabayaran at ang ekonomiya ay tumaas. Mababa ang bilihin. Nag-iwan pa si Pinoy, ang Pinoy administration nag-iwan ng 1 trillion kay Duterte. Nung pumalit si Duterte, nag-iwan si Pinoy ng 1 trillion, magandang ekonomiya, bumabangon ang Pilipinas noon paunti-unti. Pero nang mag-take over at nang umupo na si Rodrigo Digong Demonyo Duterte, na inyong ipinagmamalaki ng mga tanga, o ano ang nangyari? Drugs, crimes, corruptions, malala. Ang sinasabi ninyong si Digong na kontrol ang mga adik, kahit naman sino. Diba pinagpapatay na walang proseso sa batas? Pinagpapatay ang mga kakupitensya at ang mahihirap na Pilipino. Pero ang mga Chinese, yung mga nagsusupply, yung anak ng si Pulong na membro ng China Triad, hindi ninyo maamin. Diyan ko kayo mamumura, putang ina ninyo mga Duterte. At kayo mga supporters, ubod kayo ng tanga, mga gago, mga uto-uto, mga bubo. Paulit-ulit natin yan sasabihin. Sa totoo lamang. Pinagpapatay ang may hirap. Pinagpapatay ang mga kakupitensya. Selective. Pero ang mga kumpare at ang mga advisor nandyan, membro ng Triad, ang anak na si Pulong at ang mga anak na si Nabasti at si Kiti-Kiti, mga adik, hindi pinatay. O gaano kayo katanga? Gaano kayo kabubo? At gaano kayo kaignorante? Paulit-ulit na lamang. Kaya dapat sa inyo, bumbahin ng bumbahin para matauhan kayo hanggat natutulog kayo. Bumbahin kayo ng bumbahin ng katangahan, ng kabubuhan, ng pagka-ignorante. Okay, maliwanag? Ano ang nangyari sa administrasyon ni Digong? Di ba nilubog sa utang ang Pilipinas? Magkano ang inutang ni Digong na naiwan sa bagong administrasyon natin ngayon na si BBM administration? Mga DDS, mga supporters na tanga, mga umiidolo sa mga hindi kwalipikado. Ano ang ipagmamalaki ninyo para hanapan ninyo ng maganda ang BBM administration? Ang iniwan ni Digong na utang, ang iniwan ni Pinoy administration kay Digong 1 trillion plus magagandang mga proyekto. Nung umupo si Digong, mga patapos na yan. Naumpisahan at medyo yung iba patapos na lamang at nadagdagan ng kaunti na lamang sa pamumuno ni Digong. O di ba? Ang layo.
Ano ba ang ipinagmamalaki ninyo para iduluhin ninyo si Duterte, si Digong? Ikukumpara ninyo ngayon sa administrasyon ni BBM. Ano ba ang inabot ni BBM? Di ba utang ni Digong? Di ba mga proyekto ni Digong na mga puro katiwalian, corruption, pati ang flood control? 2016, inamin ng mag-asawang Diskaya na nag-umpisa sila sa kontrata sa DPWH 2016 onwards. Hindi ba kayo makaintindi ng onwards hanggat ngayon? Bakit sa pagpiyok ni BBM sa katiwala sa corruption sa mga kontratista ng DPWH, bakit nanggagalaiti kayo ngayon? Ano bang hinahanap ninyo na accomplishment ng BBM administration na alam na nga ninyo na lubog sa utang ng iniwan ni Duterte? Bilib na bilib kayo sa isang kriminal na traidor. Ang mga Duterte ay konektado sa China Triad sa lahat ng illegal na operasyon. Smuggling, drugs, human trafficking, mga illegal alien, lahat ng halos karamihan na Chinese na mga gago-gago pinapasok sa Pilipinas ni Digong sa Duterte administration. Na hanggat ngayon may kapit pa rin. Nagpupumilit kayo na si Sara Duterte ang papalit kay BBM para maging presidente. Sabihin ko sa inyo, putang ina, mumurahin ko pa yan, putang ina ninyo mga Duterte, wala kayong kapuwang-puwang, wala kayong lugar para maupo muli, para mamuno muli sa bansang Pilipinas. Dahil lehitimo kayong mga sindikato at kriminal, mga psikopati kayo. Gusto ninyong maupo para gumanti, para maghari, para magkalat ng salot. Sa totoo lamang, hindi lamang ako ang kumukontra sa inyo, napakarami. Luzon, Visayas, Mindanao. Tanging mga tanga at uto-uto na lamang ang maluloko ninyo mga Duterte. Wala kayong puwang para bumalik sa pwesto. Dapat nga magsipag-resign kayo at dapat sa inyo makasuhan at maikulong na. Sa totoo lamang, now na! BBM, Mr. President, huwag kang tutulog-tulog. Kailangan ninyong asikasuhin kaagad yung mga kaso ng Duterte dahil hindi yan titigil na hindi makaganti sa inyo. Subukan ninyong pabayaan yan. Ubos kayo dyan. Ay, ang lahi niyan, kriminal. Ang lahi niyan, traidor. Never, wag kayo magtitiwala. Pinaka-traidor yan. Mas traidor pa yan kaysa kay Satanas. Mas demonyo pa yan kaysa kay Satanas. Takot nga si Satanas na si Digong mapunta sa impyerno eh. Sa totoo lang. Mga kababayan, takot si Satanas na mapunta si Digong sa impyerno. Bakit? Pag ang Duterte napunta sa impyerno, sila na maghahari doon. Yan ang totoo niyan. Mga kababayan, Gen Z, mga panatikong tanga. Sana magkaroon kayo ng idea ngayon GMA nilubog, binaboy ang batas, pati ang gobyerno, pati ang korupsyon, pati ang kaban ng bayan, immoralidad. Pinalitan ni Pinoy Aquino, binangon. Paunti-unti nagbangon. Pinalitan ni Digong, mas lalong binaon sa utang, sa kahihiyan, sa kriminalidad, sa illegal na mga negosyo. Sabihin ko sa inyo. Ngayon, ano nga hanapin ninyo kay BBM na accomplishment? Yung nilubog ni Digong ang Pilipinas sa lahat ng kasamaan. Hahanapan ninyo ngayon si BBM na nagkukumahog, gumagapang sa putik para maibangon ang Pilipinas. Ubod kayo ng tanga. Magkaroon kayo dyan ng kung may utak pa talaga kayo natitira, magkaroon kayo dyan ng idea para kayo'y makapag-isip-isip at magmuni-muni. Hindi ako nagpapasiklab, binibigyan ko lang kayo ng idea. Dahil ang mga posting ninyo sa social media, puro panluloko, puro fake news. Pati ako nilulusob nyo lagi sa messenger. Wala akong pakialam at hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo kung ano ako, kung sino ako. Ang obligasyon ko bilang isang Pilipino, ibinabahagi ko
Ang kaya kong magawa, ang maitutulong ko, ginagawa ko. Dapat ninyong maintindihan yan. Pag-aralan ninyo, pag-isipan ninyo. GMA, sagad sa korupsyon, sagad sa katiwalian. Pinoy Aquino na pumalit, binangon, pinagsumikapan. Pinalitan ni Digong Demonyo Duterte lahat ng kasamaan ginawa hanggat sa nilubog ang Pilipinas sa utang, sa kahihiyan at kriminalidad. Ngayon, hahanapan ninyo si BBM sa loob ng 3 taon. Ano yan? Si Digong, 3 to 6 months. Malilinis ko ang bayan na ito. 3 to 6 months. Ubos ang crimes, drugs, and corruptions. Utangin na ka, Digong. Babulok ka na dyan sa dahig. Diretso ka na sa impyerno. Palitan mo na si Lucifer. Okay? Okay, mga kababayan, pag-aralan nyo yan. Hindi yung puro kayo, bla bla bla. Walang sustansya. Gamitin ninyong utak nyo kung meron.